10 taong gulang lang si Rico nang mamatay ang kanyang ama. Gumagamit kasi ito ng dinamita sa pangingisda at di sinasadyang pumutok ang dinamita nang hindi pa niya ito nabitawan. Sabog ang katawan ng kanyang amang si Donesio. Kilalang kilala sa husay ng paggawa ng dinamita sa kanilang bayan sa Hamonhon. Ang kanyang ina namang si Alicia ay nakipagtanan sa isang lalaking kababata nito dahil sa laking responsibilidad na iniwan ng kanilang ama. Sina Donesio at Alicia ay kinasal noon na tanging ang mga magulang lamang nila ang may gusto. Ang pangalan ni Rico ay nakakuha mula sa pangalan ng kanyang lolong si Ricarte at kanyang lolang si Corcordia. Naiwan sa kanya ang dalawa niyang nakababatang kapatid na babae, si Annabel na may 8 taong gulang noon at si Isabel na 5 taong gulang pa lamang. Dahil sa laking responsibilidad na iniwan ng kanilang mga magulang, napilitan si Ricong huminto sa kanyang pag-aaral. Ginampanan niya ang responsibilidad bilang ama at ina sa dalawa niyang kapatid sa tulong ng kanyang mga lolo't lola. Pinasok niya ang iba't ibang uri ng hanap buhay, maging sa dagat man o sa lupa. Natuto siyang umani at magtanim ng palay, magkopra, manghuli ng isda sa pamamagitan ng paninisid nito. Ngunit ang iniiwasan niya ay ang gumamit ng dahas sa pangingisda dahil sa paraang ito ay namatay ang kanyang ama. Walang kamuwang-muwang sa mundo ng pagtatalik sa Rico ni hindi nga niya napapansin ang mga babaeng nagkakagusto sa kanya sa kanilang lugar. Dahil gusto niyang itaguyod ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Maamo ang kanyang mukha na halatang may dugong Kastila ang kanilang lahi. Matipuno din ang kanyang katawan, dala ng mga mabibigat na gawain niya araw-araw. Minsan nagkaroon ng fashion show sa kanilang lugar. Napiling kandidata ang kanyang kapatid na si Annabel. 14 anyos pa lamang ito noon, ngunit kitang-kita na ang kanyang malasantang kagandahan. Ang kanyang paglaki ang inaabagan ng halos lahat ng mga kalalakihan sa kanilang nayon. Mapungay ang muka, mahaba ang buhok, medyo mabalbong balat at sexing katawan. Yan ang pisikal na katangi ang makikita mo kay Annabel. Hindi may pagkakailang babait ang binata na nagmana sa kanilang yumaong ama. Tanging si Annabel lamang sa 3 magkakapatid ang matigas ang ulo. Palibhasa ay bunso kasi. Napiling Miss Hamonhon si Annabel at tinalok siya ng isang bakla na sumama sa Maynila para makipagsapalaran doon ang kanyang kagandahan. Kuya, gusto ko pong pumunta sa Maynila at doon ako magtatrabaho. Tutulungan naman po ako ni Ate Shirley. Ang paalam ni Annabel sa kapatid. Bakit kailangan mo pang umalis? Kaya ko naman kayong buhayin at pag-aralin na. Ang sagot naman ng binata. Gusto ko lang namang makatulong sa iyo, kuya. Kaya ako gagawin ito. Naawa na po ako sa inyo. Ang mangiyak-ngiyak na sagot nito. Hindi nakapagsalita si Rico sa dahilan ng kapatid. Totoo din naman kasing nahihirapan na siya lalo na't ngayong magha-high school na si Isabel at si Annabel naman ay malapit ng tumungtong sa kolehiyo. Bata pa lamang siya ngunit halos patayin na niya ang kanyang sarili sa paghahanap buhay. Dagdag pa ang kanyang lola't lola na habang tumatagal ay lalong tumatanda.
Napaupo na lamang ito sa silya, malapit sa may bintana ng kanilang bahay. At isang malupit na bundong hininga ang pinakawalan habang nakatanaw sa laot. Makalipas ang ilang araw na pangungulit sa kapatid, pinayagan na lamang ito, ngunit pinapangako ito ng kapatid na magpapadala ng sulat buwan-buwan bilang kanilang komunikasyon. Isang araw bago umalis si Annabel, nakipag-usap sa kanya ng sarili ng si Rico. "Sigurado ka ba yan sa desisyon mo?" ang tanong ni Rico sa kapatid. "Kuya, pag-aawayan na naman ba natin yan? Akala ko ba napagkasunduan na natin to?" Ang sagot naman ni Annabel. "Bel, mahal ko kayo. Ayoko magkakahiwalay tayong magkakapatid." Ang halos mapaiyak na sagot nito. "Tama na. Baka magkaiyakan pa tayo eh." Ang malumani na sagot naman ng kapatid, sabay yakap nito. Nagiba ang pakiramdam ni Rico sa yakap ng kapatid. Sa halip na mapaiyak ito sa sobrang drama ng eksena, ay biglang nagalit ang alaga nito. Hindi niya malaman kung bakit, ngunit may kakaibang init siyang nadama nang yakapin siya ng kapatid. Pasado 11:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin tapos ang pag-uusap ng magkakapatid. Talagang sinulit niya ang gabi na makakwentuhan pa niya si Annabel, dahil sa mga susunod na gabi ay wala na ito. "Kuya Rico, matulog na tayo. Mag-aalas 11 na kasi at maaga pa ang alis namin bukas," ang sambit ng kapatid. "O sige, pero payakap nga muna isang beses lang. Namimiss na kasi kita eh, kahit nandito ka pa," sagot naman nito, sabay yakap sa kapatid. Sa pagkakataong ito, ipinadama na niya sa kapatid na muling nagalit ang tungkod ni San Pedro. Idiniin niya ito ng husto sa may bandang puso ng kapatid, hanggang kayakap niya ito ng mahigpit. Hindi rin malaman ni Annabel kung ano ang sasabihin niya sa kapatid dahil sa kanyang napansin. Ngunit hindi rin niya maipaliwanag kung anong kiliti ang kanyang nadama. Nang bitiwan na siya ni Rico, ay napatingin na lamang ito sa kapatid. Hinawakan ni Rico ang magkabilang pisngi ng kapatid. Pagkatapos ay hinalikan niya ito ng marahan sa labi. Hindi makakaibo si Annabel. Sa halip ay napapikit na lamang ang mga mata nito na para bang dinaramdam at nilalasap ang bawat pagkakataon. Maya-maya ay gumanti na rin ang dalaga. Lumaban na rin ito sa binata. Maya-maya pa ay, "Kuya, wag. Magkapatid tayo." Ang biglang nasambit ng dalaga, ngunit hindi pa rin maipagkakaila ang ligayang nadama. "Alis ka na. Hindi na kita makakasama. Kaya pagbigyan mo na ako," ang sagot naman ni Rico. At dahil wala nang magawa ay nagpaubaya na lang si Annabel. Nang matapos ang mga oras na yun, napahiga ang dalawa na
para bang pagod na pagod sa mahabang biyahe. Ang hindi nila alam, kanina pa pala nanunod sa kanila ang kanilang nakababatang kapatid na si Isabel. Tumutulo ang luha nito at hindi sinasadyang masagi ang flower vase. Nahulog ito at nabasag na siyang naglikha ng napakalakas na ingay. May tao, ang wika ni Rico. Sino ka? Ang dagdag pa nito. Tumakbong papalabas si Isabel na humahagulgol. Si Isabel, nakikita niya tayo kuya. Ang sambit naman ni Annabel. Halika, habulin natin. Dali-daling nagbihis ang dalawa at hinanap ang bunsong kapatid, ngunit dahil sa dilim ng gabi ay hindi na nila ito makita. Kinabukasan, nakita na lamang ang katawan ng kanilang kapatid na nakapatong sa bato na wala na itong buhay. Hindi natanggap ng kanilang bunsong kapatid ang ginawa nila, kaya lumusong ito sa dagat at doon ay nagpatiwakal. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Ngunit hindi rin nila masisi ang kanilang sarili kung mahal nila ang isa't isa. Kaya matapos sa lamay ng kanilang bunso, tumulak ang dalawa sa Maynila para doon ay maghanap ng trabaho at doon na rin manirahan nang sa gayon ay walang sino mang makakakilala sa kanila.